Iyak siya, na-inject ka na ng ano, ticket na lang ako. Okay lang yun, be. Ako nga pukpok ako. Tabay-talon sa ilog. Or pakain ng bayabas. Oo. Siguro 1,000 na mahigit, 1,000. Vasectomy. Oh, pwede pala din dito magpa-vasectomy. Filipino. Pwede. Mag-ano na yung baby. Iyak siya, na-inject ka na ng ano, anesthesia. Okay na yan. Wala na sa maramdaman. Na. Ano, ipikit na lang ako. Or titingin ka lang sa kanyang mukha. Natatakot ako eh. Pag niya na lang pong tignan eh. Basta kung ano lang ang reaction niya, mami. Not yung makikita natin dito. Because he doesn't react. So far, so good. Okay lang yun, be. Ako nga pukpok ako. Diba? Daddy nga eh. Pukpok sa Philippines. Tabay-talon Tabi-talon sa ilog. Or pakain ng bayabas. Oo. Nalunok niya yung bayabas. Dahon ng bayabas. Nalunok. Albularyo pa yung akin eh. So, gusto ko lang makita ang iyong head, baby, kasi nagtatago. We know about that. So, maghihintay tayo for a few more minutes. Tapos na. Thank you po. Halika na, good boy. Binata ka na. Hi guys, nasa bahay na kami. And ito si Pio. Inaantok yung anak ko. Kasi ang sabi nila, kapag pagkatapos daw ng procedure is 6 to 8 hours is lagi daw inaantok yung bata. So, expect namin na matutulog lang siya. Pero kanina, nung pagdating namin is nataranta ako. Nataranta kami ni Daddy kasi natanggal yung gauze niya. Meron kaming binili na mga kit. Ito yung mga binili namin, $20. Itong tatlo na to is petroleum jelly. Ayun ba yun? Ang liwanag. Ayan, 3 pirasong petroleum jelly at saka mga gauze. Kasi pinapalitan yung gauze kasi gaya kanina, natanggal yung gauze niya. Kasi nag-poop siya. So, ang mga poop niya is napunta lahat doon. Kaya natanggal. Kaya, ayun, pinalitan namin kanina. Nataranta kami. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin. So, yeah, sana ay gagaling na yung baby namin kaagad. Pero, iyak siya ng iyak. Kasi siguro natanggal na yung anesthesia niya. Awa, baby brother. Natulog ko na si Daddy kasi wala siyang tulog kagabi. So natutulog na siya, and then ngayon ay binabantayan ko si Pio kasi after 2 hours kailangan ko pa din siya padidiin. But sinwadel ko siya kasi kailangan na hindi gumagalaw yung paa daw niya. Hindi muna siya magsisipa-sipa para hindi daw dudugo yung ano niya. Pero naaawa ako sa baby ko. Baby, oh, you wanna drink milk na po? Baby ko, Pugi. Drink na tayo milk. Wala, inaantok talaga siya. Yun na nga guys, no. Wala kaming binayaran doon. Ito lang, $20 yung lahat na ito na. Kasi kailangan din namin to kasi hindi namin alam kung ano ba yung petroleum jelly na dapat ilalagay, diba? So, bumili na kami doon sa office nila and lahat ng mga staff doon is mga Filipino and mababait sila. Yung doktor is Filipino din, kaya mabilis lang kausap. Ayaw mo nga, ayaw mo magpatuli. Gusto mo ganyan? Support? Hindi ganyan, oy. Ay. Naunahan pa siya ni Pio.
binata na si Pio, si Kuya hindi pa. Kasi kanina, nakita din niya yung, nung nagpalit kami ng diaper ni Pio, nakita din niya. So, nakita niya na nagdugo. Ito kasing panganay ko is matatakutin. Matatakutin siya talaga sa mga ganun. So, hindi ko alam kung kailan pa namin to siya ipapatuli. Kung iniisip din namin nga talaga kung dito or sa Philippines. Pero, parang mas okay na dito, no? Kasi para pag magbakasyon kami ng Philippines, may-enjoy niya yung vacation namin sa Philippines. Yan si Erisha, sa awa ng Diyos ay magaling na, hindi na siya nilalagnat. And si Kuya. Nga pala, hindi namin pinapasok si Kuya. At sakto din, nag-email yung school nila na wala daw silang pasok ngayon kasi on fire daw yung office nila. Hindi ko alam kung nasunog ba talaga or meron lang something. Pero sabi nila na on fire daw, nasunog daw yung ano nila office. So, pinauwi lahat ng mga bata. So, sakto lang na hindi namin siya pinapasok. Kanina guys, no, habang tinutuli si Pio, ako yung parang nasasaktan na naaawa ako. Hindi ko nga siya tinitignan. Hindi ko siya tinitignan talaga kung paano ginawa. Kada putol ni Doc, kada ano niya, procedure niya, parang lumilingon ako or si Pio na lang yung tinitignan ko kasi hindi ko kaya talaga. Kaya yung mga nursing doctor, hindi sa akin talaga yan. Kasi pag may makita lang ako ng ganun, para ako nanghihina. Hindi ako pwede sa ganun. Kawawa yung bata, no? Kawawa. Lalo na ngayon, si Pio, bawal siyang dadyanan dito, something. Kaya, hindi pa kami pwedeng bumiyahe-biyahe kasi yung car seat is balot na balot sila. So, hindi pa kami pwedeng bumiyahe kahit saan. Kaya iniisip ko, paano kami magsisimba ngayong linggo. Hindi naman po pwedeng maglalakad kami kasi sobrang lamig. Siguro luluwagan lang namin kaunti yung car seat niya. Tapos idodouble ko siguro yung diaper niya, no? Kawawa. Natanggal na yung ano. Inaantok na bebe ko? Inaantok ka na? Let's go sleep? Let's go sleep? Ayan si Pio, guys. Gising na si Pio. Dodo ko muna si Pio. Tapos mamaya i-check ko yung ano niya. Yung sugat niya kung ano ba. Pero, isa pa guys, no, mas maganda talaga na tinutuli talaga. Kasi kanina, habang tinutuli si Pio pala, ay nakita ko, ang daming white na parang, ano no, parang, hindi ko alam kung paano siya i-explain. Pero para siyang mga buhangin na puti na nandoon sa pinakaloob ng ano niya, ng private part niya. So, kung hindi pala natuli, no, meron parang ganun dun sa loob. So, yun ang nilinis ni Doc, nilabas niya lahat. Tinanggal niya yung mga white. Ang dami talaga. Pero before that, before siya natuli kanina, may napansin na kami ni Daddy na may lumalabas na puti doon sa putotoy niya. So, tinanong namin yun nung first na check-up niya. Ang sabi naman nung doktor is, ano daw, infection daw or something. So, kaya tinanong din niya sa amin kung meron na ba kami schedule ng papatuli. So, sabi namin may schedule na nga siya. So, sabi nung isang doktor nga ng una namin check-up ay, ano nga, mas maganda nga na ituli na kasi nga, yun, yung may white na lumalabas. Galing pala yun doon sa loob. So, kaya mas maganda talaga magpatuli. Hindi pwedeng hindi magpapatuli, no? Kasi, ano kaya yun? Madumi. Kaya ito si Kuya, kailangan talaga ito siyang matuli. Hindi po pwedeng hindi matuli kasi iba pa din pagtuli. Tapos, yun nga, tinanong din namin about sa circumcision ni Ethan kasi nga 7 years old na siya. So, sabi nila is nakadepende daw sa age. So, eto, newborn is free pa, wala pang binabayaran, covered pa siya sa Manitoba Health Card. Pero pag malaki na daw is nakadepende na daw sa age. So, mga siguro 1,000 na mahigit, $1,000. So, magkano yun in pesos? $40,000 pesos mahigit na yun. So, mahal. So, pinag-iisipan namin ni Daddy kung this summer namin siya papatuli. Kuya, tutuli ka na? Ba't ayaw mo? Natatakot talaga siya, guys. Ayaw niya talaga magpatuli.
Hi, this is my baby brother, and that's my kuya, who always away me. Oh, kuya always away me. Naaway mo yan eh. Ang nag-iisang prinsesa. Pogi naman ni kuya. Pogi naman ni kuya, no? You gonna see this video pag malaki na kayo, no? Love, love, kuya. Wag away, kuya, ha? Wag away, ha?